Jesus, unang panalangin ng aming minamahal na pastor. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa mga banal sa magandang panahon. Pinagkaloob mo sa amin sa araw nito, O Diyos, sa mga banal. Ito po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa aming pag-aaral ng banal salita, mahal na Panginoon, basbasan po, mahal na Panginoon, bawat yugto. Sa aming pag-aaralan, sa iyong banal salita, mahal na Panginoon, sa hapon pong ito. Buksan po, Diyos, ang mga banal. Hallelujah, ang mga puso't kaisipan ng aming mga kapatid, malapang para sa iyong banal salita, maunawaan po nila, O Diyos, ang mga banal. At yan din, sa iyong paglingkod sa akin, O Diyos, wala akong magagawa sa iyo lamang. Ako umaasa, malapang Panginoon, na magkaroon ng sapat na talento at karunungan upang may paliwanag o malapang Panginoon ang iyong banal na salita ito sa hapon pong ito sa aking mga kapatiran. Hallelujah. At inadalangin po namin, O Diyos, lagpan mo ng pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, sa mga banal, ang iyong banal salita sa araw nito. Hallelujah. At sa lahat ng gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa mga kapangyarihan. Pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kasaut. Kasaut. Kasaut in Jesus' name. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, at tayo po, mga kapatid ko, ay mag-aral. Kung mayroon po tayong mga banal na kasulatan, maaari po nating buksan at atin pong sundan ang mga talatang dapat natin mapag-aralan sa araw nito, mga kapatid ko, na siyang magsilbi na pinakapagkain ng ating mga kaluluwa. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minmahal, napakapalad po natin sapagkat tayo po, mga kapatid ko, ay lagi pong nag-aaral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito ang ating pagkain sa espiritual na pagkain, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, hindi lamang ang tao mabubuhay sa magitan ng tinapay, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga kapatid ko, ang sabi rito ng Biblia sa Galatia 6:1 hanggang 2, kung atin pong sundan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa Galatia 6:2. 6:1-2. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan ng iyong hallelujah, pagwari ng iyong sarili. Baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. At tuparin ninyo yung gayon kautusan ni Kristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tinutukoy ng Biblia, mga kapatid ko, ay tayo po, mga minmahal ko, ay magmahalan. O magkakaisa, mga kapatid, magmulasakitan sa bawat isa. Kapag napapansin po natin, meron po tayong mga kapatiran na unti-unting nalalayo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Atin po silang tulungan kung paano sila makapanumbalik sa paglilingkod sa Diyos. Atin po silang tulungan kung paano po natin maibalik yung dati nilang kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Atin po silang tulungan kung paano po natin panumbalik sa kanila yung dati nilang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mahalaga ang kaligtasan. Higit pa sa lahat ng bagay. Higit pa sa salapi. Higit pa sa pera. Higit pa sa yamanan ng daigdig nito ang kaligtasang ating makakamtan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po, mga kapatid, ay magpapatuloy lamang sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Gaano man kayaman ang tao sa mundo pong ito, mga kapatid, kung wala sa kanya si Kristo, mga kapatid ko, bali wala ang kayamanan na yan. Dahil darating ang araw, darating ang panahon, mga kapatid ko, nalilisanin po ng tao ang mundo pong ito. Wala siyang madadala. Amen. Kundi ang kanyang pananampalataya lamang
Subalit sa mga taong walang pananampalataya, mga kapatid ko, ano po ba ang kanyang kahinatnan pagdating ng panahon na siya'y lisanin niya ang buong daigdig nito? Mayroon ba siyang gantimpala mula sa Diyos? Kahabag-habag. Kapag wala po tayong pananampalataya sa Diyos, hindi natin kilala si Kristo, hindi po natin pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano po ang naghihintay sa atin? Walang iba kundi ang kapamakan, ang dagat-dagat, ang apoy, ang impyerno na kung saan, mga kapatid ko, yun po ang parusang walang katapusan na kahit anong gawin mo, pag ikaw'y nahatulan na, wala ka ng pag-asa na magkaroon ka pa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kahit ang tao habang naririto, mga kapatid, habang malaya po natin hanapin ang Diyos, habang malaya po natin paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko, samantalahin po natin habang tayo may buhay, habang tayo narito sa daigdig nito, habang tayo malaya, mga kapatid ko, kinakailangan paglingkuran po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil walang ibang kaligtasan liban sa isang Diyos lamang, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat napakaraming mga tao sa mundo pong ito, napakaraming tao sa daigdig nito, mga kapatid ko. So balit, ilan lang ang pinagpala ng Diyos? Yung mga naglilingkod lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon ng tapat. Amen. So sa ating mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat tayo po inahasika ng salita ng Diyos, nalalaman po natin ang buong katotohanan, nalalaman po natin ang tunay na daan tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal ko, ang utos na Biblia sa ating nabasa, mga kapatid, kung mayroon po tayong nasumpungan o napapansin po natin sa ating mga kapatiran na mga nalalamig o mga nanlulupaypay, mga kapatid, hindi na dumadalo sa gawain, kinakailangan, tulungan po natin sila na ibalik sila sa gawain sapagkat mahalaga ang kaligtasan, mahalaga ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Dapat nating alalahanin, mga kapatid, walang taong matuwid kahit isa. Lahat po, mga kapatid ko, dumaranas ng mga problema, dumaranas ng kahirapan, mga kapatid, dumaranas ng pagsubok, mga pag-usig, ang lahat ng yan, mga kapatid ko, ay siyang naging dahilan kung bakit ang tao kuminsan nanghihina, kuminsan nalulupaypay, kuminsan nalalayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga problemang nakapaikot sa bawat isa sa atin. Amen. So, balit ang lahat ng yan ay gawa lamang ng kaaway. Para tayo po, mga kapatid ko, manghina, manglupaypay, para tayo, kapag tayo po ay nagapi ng kaaway, hindi na tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kanino po tayo mapupunta? Sa diablo, sa kaaway. So mahalaga, mga kapatid ko, na lagi nating panatilihin yung ating kainitan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mas mahalaga na dapat nating panatilihin yung ating katapatan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging tapat po tayo sa lahat ng bagay, mga kapatid ko, upang huwag masayang ang ating pananampalataya, huwag masayang ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit kaya iba nang hina o nalupaypay o bakit unti-unting nalalayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga bagay-bagay na hindi po niya lubos na naunawaan ang pagkatawag sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So mga kapatid, tayong mga nakaunawa, tayo po ang magpapaunawa sa mga hindi nakaunawa. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid ko, sabi dito sa pangalawang, nababasahin po natin sa talatang 2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Amen. Magdalahan ng mga pasanin. Ibig sabihin mga pasanin, yung mga problema, mga kapatid. Hindi man tayo natin siya matulungan sa material na bagay, ngunit sa magitan ng ating mga magandang payo, mga kapatid ko, maaari po nating matulungan ng ating mga kapatid. Amen? Amen? Sino ba ang magtulungan? Walang iba. Alam naman mga taong walang pananampalataya ang tutulong sa atin pagdating sa spiritual. Yung mga taong walang alam sa pananampalataya, yung mga taong walang alam sa Biblia, natural tayong nakaunawa. Amen? Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, napakabalad po natin sapagkat
tayo po ay tinuturo ang mabuti ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maaari sabihin ng tao, bakit ko ba kinakailangan gawin ang mga bagay nito? Amen? Ano po ba ang kalagahan at kabuluhan na kailangan kong gawin? Ang mga bagay, importante ito mga kapatid. Dahil kung wala tayo sa spiritual, pag hindi tayo namumuhay sa buhay spiritual mga kapatid ko, tandaan po natin, nakaatang na tayo sa apoy ng impyerno. Papunta na tayo sa kapamakan. Hanggat din natin nagagawa yung pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't mahalaga na panatilihin po natin kung paano po tayo nakakilala sa Diyos, kung paano po natin nasaksihan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan patunayan po natin yan. Ipatuto po natin yan sa ating mga kababayan. O sa mga lugar man tayo dumako, sa mga lugar tayo pumunta mga kababayan ko, patunayan po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay na Diyos makapangyarihan sa lahat sapagkat tayo binago ng Diyos. Pinagali ang karamdaman, plus binigyan pa tayo ng kagalakan at kapayapaan sa puso't isipan. Ito'y hindi kayang gawin ito ng tao. Amen? Amen? Kundi ang Diyos lamang na makapangyarihan sa lahat ang maaring magbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Bakit ang mga tao sa mundo pong ito? Maraming salapi, yung mga mayayaman, pero masaya ba sila? Amen? Maganda ba ang pamumuhay po nila? O nga, sa yaman, o sa pera, sa salapi, sa material, sa gana nga. Pero, magulo naman ang buhay. Hindi naman nakaunawaan, hindi naman nakakaintindihan. Amen? So, ibig sabihin, walang kwenta rin. Bakit? Ang tunay na kayamanan, mga milmahal ko, yung makilala mo si Kristo, paglingkuran mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, pagdating ng takdang panahon, may tunay tayong kayamanan sa langit na naghihintay. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi rito, mga kapatid, sa Biblia, yung katanungan kanina, ang sabi ng Biblia, 2 Korinto 9:13, kung atin pong sundan, mga kapatid, 2 Korinto 5:13. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 5, ang talatay 13. Sapagkat kung kami ay... 9:13. 2 Korinto, Kabanata 9, ang talatay 13. Palibhasay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Amen. Amen. Sa maliwanag mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa ating pagtalima ay doon po natin maluwalhati ang banal na pangalan ng Diyos. Sa ating mga Kristiyano, may pagsubok sa wala, hindi dapat magbabago ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. May pera sa wala, may pagkain sa wala, kinakailangan, tuparin po natin yung pinag-utos ng Diyos na tayo po, mga kabay ko, ay manatili sa gawain habang tayo may buhay, habang may lakas. Habang tayo po ay narito, gawin po natin yung tinatawag na pagmalasakitan sa bawat isa. Amen. Sapagkat doon po tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tayo pong lahat mga kapatid, iisa lamang sa paningin ng Diyos. Wala pong mababa sa atin, walang mataas, pantay-pantay po tayong lahat sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi dahil sa kami tumatayo sa banal na pulpito, hindi dahil sa kami nangangaral, hindi dahil sa kami humayo o nagsasagawa ng salita ng Diyos, kami po ay mas mataas sa inyo. Parehas lang tayong lahat mga kapatid ko sa paningin ng Diyos. Nagkataon lamang na iba't ibang klaseng gawain ang ibinigay sa atin. Amen. Amen.
Natsimpuhan lamang iba't ibang klaseng tungkulin pinakalob sa atin. Subalit ang lahat ng yan ay mga sangkap yan upang tayo po ay maisagawa po natin ang tunay na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad ng katawan. Kung lahat ay puro mata at walang kamay, paano po tayo makapagtrabaho? Kung lahat ay puro kamay, walang mata, paano po tayo makapagbasa ng Biblia? Amen. Kung lahat naman ay puro kamay, paano po tayo makapaglalakad? Amen. Kaya lahat ng ito, ginawa ng ating mahal na Panginoon para sa ikabubuti natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Oh, pagpalagay po natin, mayroon po tayong bibig. Mayroon po tayong paa, may kamay. Mayroon po tayong tainga. E paano kung bingi tayo? So manalangin po tayo para gumaling. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa magitan nito mga kabay ko, sa magitan sa ating kasi mga Kristiyano, mga kabay, hindi po natin maiwasan na tayo hindi dadaan sa pagsubok. Marami yan, mga kapatid. Kuminsan, iba, dadaan sa karamdaman, mga minamahal. Dahil sa pag-usig, dadaan sa mga problema. Iba't ibang klase mga bagay. Pero sabi sa ating nabasa nito, mga kapatid ko, sabi nito, palibasay sa pagsubok sa inyo, sa pamagitan ng ministeryong ito, ay nailahati nila ang Diyos. Ini, doon po natin maparangalan ng ating mahal na Panginoon kapag tayo sinusubok at lumalaban po tayo. Doon po natin napapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi dahil sa nakaranas tayo ng problema, nakaranas sa pagsubok, hinang-hina na tayo, lupay-pay na tayo, ayaw na natin maglingkod sa Diyos. Hindi po natin mapaluguran ang Diyos. Amen. Pero kung tayo may pagsubok, may problema, may sakit, may karamdaman, narin ka lagi, present ka lagi sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na natili yung katapatan sa paglingkod sa Diyos, doon po natin na parangalan ng ating mahal na Panginoon. At doon po tayo masusukat ang ating daklang Diyos kung paano po tayo naging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Kapag mayroon pong mga pagsubok na atin pong nilalabanan. Amen? Sa unang mga Kristiyano, mga kapatid, ito po ay hindi ito bago sa atin. Katulad nila Job, dumaranas po sila ng mabigat na karamdaman, pero nanghihina ba sila? Nagbago ba ang kanilang pakipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon? Hindi nagbago. Kahit usigin pa, lahat ng mga kaibigan niya, maging sa kanyang mahal asawa, inusig na siya. Sabi niya, mamamatay ka na. Ha? Mamamatay ka na para mawala na yung paghihirap mo. Sabi niya sa asawa niya, hangal. Hangal kang babae. Magpasalamat ka lang ba sa mabuti, sa masama? Hindi. Bakit? Pinagpala sila. Ang dami mga ari-arian. Amen. Kaya sinubok siya ng diablo. Sabi nga, sige, bigyan kita ng karamdaman. Kung hindi mo itakwil na mukha ng mahal na Panginoon. Pero hindi nagimbal si Job. Natili pa rin yung kanyang katapatan sa Diyos kahit may sakit pa siya, kahit kinuha na yung mga hayop niya, pinapatay na lahat, pati yung kanyang mga anak niya, wala. Nakita ng Diyos yung kanyang katapatan. Anong ginawa ng ating mahal na Panginoon? Triple, ibinalik sa kanyang Diyos yung kanyang mga nawala sa kanya. Mas lalo siyang pinagyaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang katapatan sa paglilingkod sa Diyos, na kahit anong gawin ng diablo sa kanya, mga kapatid, hindi siya nagbabago. Hindi siya napapaepekto sa mga problema. Amen. Katulad natin yan, mga kapatid. Dahil ang mga unang Kristiyano at yung ngayon, ay hindi naman makakaiba, mga kapatid, halos pare-pareho lang. Amen. Ngayon mga minamahal, kung tayo po ay magpadala sa problema, kung magpaipikto po tayo sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig na yan mga kabig ko, manatili maging talunan lamang tayo ng kaaway. Hindi tayo lumalaban. Amen. So ang matapang na Kristiyano mga kapatid ay lumalaban. Anumang klaseng pagsubok yan, anumang klaseng problema yan, nilalabanan yan. Dahil sabi sa Biblia, hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos, hindi natin kayang dalhin. Amen. Bago ibigay sa atin yan, alam ng Diyos ang kayang-kaya po natin. Yung mabigat, hindi niya po ibigay sa atin yan. Ha? Alam niya ang tao mahina.
So, ang kailangan, determinasyon. Amen. Lakas at tapang ang kailangan ng tao para humarap sa tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise God. Ano pang kasunod na talata, mga kapatid ko? Maaring minsan kasi iba, nagmamayabang. Kung hindi ako nagsikap, siguro, ngayon, wala na ako. Siguro, hindi ko nakamtan ganong klase pagpapala kung hindi ako nagsikap. Siguro, hindi ako pinagpala na Diyos na nakamtan kong ararian ito kung hindi ako nagsikap. Maaring ganun sabihin ng tao. Dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Kung minsan, akala nila, hindi Diyos ang nabigay, kundi dahil sa kanyang pinagsikapan para makamtan nila mga bagay na yan. Nakalimutan nila lahat ng bagay, pag-aari ng Diyos. At kapag nakita ng Diyos na tayo po ay matapat, ibigay sa atin ang nararapat. Amen? Amen? Dito pa lang sa lupa, pagpalain ka na. Ay lalo na kung sa langit ka na, pagpalain kang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Tito, kung ating sundan, Tito 3:5, dito sa aklat ng Tito, Kabanata 3, ang talatay 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maliwanag, sinasabi ng Biblia, hindi dahil sa ating mga gawa. Hindi dahil sa ating mga katuwiran. Kaya tayo pinagpala ng Diyos. Amen. Amen. Kundi dahil sa katuwiran ng ating mahal na Panginoon, doon po tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dati-rati ang ating mga buhay, mga walang kabuluhan, mga walang pag-asa. Dahil sa problema, dahil sa karamdaman, kung minsan, ang ilan, naisip na, hindi na yata ako mahal ng ating dakilang Diyos. Minsan isip na, napabayaan na yata ako. Mali po, kasi yun po ay kaisipan lamang ng tao. Pero sabi rito, na hindi dahil sa mga gawa, sa katuwiran na ginagawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanya niligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Amen. Ang tinutukoy yung baptism of Christ, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Doon tayo pinagpala sa pamamagitan ng bautismo ay nawasan tayo, mga kapatid, nawala yung ating mga kasalanan. Amen. Kaya doon tayo napatawad ng Diyos at dahil sa napatawad tayo ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, doon po nagbago ang ating mga buhay. Doon pinagaling ang ating mga karamdaman. Doon po tayo nagkaroon ng kagalakan at kapayapaan sa puso't isipan dahil sa ating pagsunod at sa pagpapasako po natin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi sa Biblia, kapag hindi ka nabautismuhan, wala kang karapatang pumasok sa langit. Amen? Pag hindi ka pa nabautismuhan, hindi mo makita ang kaharian ng langit. Ito'y mahalaga ito, sapagkat ito'y paglipat po natin sa bagong buhay mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Hindi rin natin makikita ang kaharian ng langit. Pag hindi tayo nabautismuhan. Yung iba, kuminsan, lalo na sa baguhan, wala pang pananampalataya, sabihin sa'yo, bautismo ka na. Mapambilang ka sa pamilya ng Diyos. Isa ka na lang. Kasi hindi pa naunawaan ang halaga nito. Isa ka na lang, sunod linggo na lang, sunod na lang, mag-ano muna ako, mag-observe muna ako. Wala nang kailang observe ka pa. Dahil totoo na ang panawagan ng Diyos. Dahil dito ka magmana ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo po ay nagpapasakop sa tunay na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakahirap. Mahirap ang maglingkod sa Diyos kapag hindi po natin naunawaan. Amen? Maraming napapahamak mga kapatid ko.
Kahit na mga hinirang panawawala pa. Bunga sa kakulangan ng ating pagkaunawa sa banal na kasulatan. Amen? Sa isang tunay na Kristiyano, kailangan mayroon pong mga Biblia. Mayroon pong banal na kasulatan na araw-araw at gabi, mga kapatid, bulay-bulayan po natin, babasahin po natin para lubos natin maintindihan at maunawaan kung gaano kahalaga ang kaligtasan. Amen? Amen? O, buksan po natin. Makipot, ha? Mahirap talaga. Sa Matthew 7:13 hanggang 14. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, ang talata ay 13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong roon. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, napakaraming mga tao. Milyon ang mga tao sa buong daigdig. Subalit iilan lamang ang nakakasumpong. Ilan lang. Ilan lamang porsyento mga Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung maliit na porsyento na yan, mga kapatid, walang iba. Ayo. Tayo nakasumpong ng tunay at nakasunod sa tunay na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi ito, kayo magsipaso sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsipasok. Amen. Marami talaga. May mga tao sa libutan pong ito. Anong ginagawa po nila? Lalo na sa Manila, kung atin pong mapapansin mga kapatid ko, kapag walang perang ilan mga kapatid ko, dahil sa kakulangan ng pagkaunawa, dahil sa walang pananampalataya, dahil sa walang pakakilala sa Diyos, mga kapatid ko, nagnanakaw. Nagnanakaw, mandurokot, minsan iba papatayin pa, pangnanakawan pa, walang habag, walang awa. Bakit? Dahil wala silang pag-ibig na ibinigay ang Diyos para sa kanila. Amen. Yung ilan naman mga kapatid ko, namundok na lang. Sasapi na doon sa mga rebelde, doon sa mga abusayap. Dahil sa kakulangan ng pagkaunawa, mga kapatid, ang akala po nila dahil sa sarili nilang pagsisikap, mga kapatid, doon po makamtan po nila yung kailang hangarin sa buhay. Pero hindi, mga kapatid. Ang tao, mga kapatid ko, kapag hiwalay sa Diyos, mga minamahal, wala siyang magagawa. Kahit anong gawin niyang pagsisikap, mga kapatid ko, impyerno ang puntahan niya pagdating ng panahon. Amen. Ngunit salamat sa Diyos, nariyan ang ating mahal na Panginoon na nagbago sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo pong lahat ay pinagpala. Ngayong ating mga buhay dati-dati, tayo kandidato sa apoy na impyerno. Ngayon, mga kapatid ko, dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, naging kandidato na tayo patungong langit. Ang importante lamang, mga kapatid ko, isagawa po natin. Amen? Sundin po natin yung pinag-uutos ng Diyos. Gawin po natin ito sapagkat ang ating target, hindi lupa, kundi ang langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa mga kapatid, naintindihan po natin, naunawaan po natin ang halaga ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo umawag sa ating daklang Diyos.